Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 12 communist terrorist group at underground mass organization members sumuko sa gitnang Luzon. Bloodbath statement ni VP Sara tungkol sa impeachment trial, sinagot ng palasyo. Bagong unit para sa UN peacekeeping missions, ipadadala ng Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 12 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG at Underground Mass Organizations o UGMO mula Tarlac, Nueva Ecija at Bulacan ang sumuko nitong nakaraang linggo. Kabilang sa mga sumuko si Ka Mia ng Tarlac, si Ka Rubin ng Bulacan at si Nonoy ng Nueva Ecija na pawang nagbalik loob at nagsuko ng mga armas. Siyam na kasapi rin ng Liga ng Manggagawang Bukid sa Gimba, Nueva Ecija ang sabay-sabay na tumalikod sa Alyansang Magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL na may ugnayan sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo ng PRO3, ang mga pagsukong ito ay bunga ng Oplan Balikloob at ang aktibong operasyon ng mga lokal na Task Force LCAC. Patuloy ang PNP sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Pumalag ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng bloodbath sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Saad ni Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong araw, sinabi nitong may pagkabayolente ang statement ng Vice Presidente. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Dagdag pa nito, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue. Hindi rin nagkomento si Castro sa naging pahayag ni dating Senador at ML Party List Representative Leila de Lima na toxic rhetoric lamang ang pahayag ni Duterte. Kamakailan nang sinabi ni VP Sara na nais niya ng paglilitis dahil gusto niya umano ng bloodbath. Aniya, handa rin siya sa anumang magiging kahihinatnan ng trial na magsisimula sa July 30. Tiniyak ng Pilipinas ang mas malalim na suporta sa United Nations o UN peacekeeping efforts sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang light infantry battalion at isang all-women police unit. Kasunod ng pagdalo sa UN Peacekeeping Ministerial sa Berlin, Germany kamakailan. Ayon sa Department of National Defense o DND, ang mga bagong unit ay itatalaga sa UN-mandated peacekeeping operations bilang tugon sa pangangailangan ng mas maraming trained personnel sa mga lugar na may tensyon gaya ng Middle East. Ang all-women unit ay bahagi ng layunin ng UN na isulong ang gender inclusion sa peace operations. Magapadala rin ng bansa ng military mobile training teams upang sanayin ang mga kasapi ng peacekeeping forces sa pagharap sa mga kasalukuyan at umuusbong na banta sa seguridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.